This is Dr. Bien. Dito po tayo sa Quezon City branch natin. Mayroon po tayo isang pasyente na naalagaan natin 2024 pa, February. Nakapakinggan niya tayo through a radio program natin. Hindi pa uso contractor nun eh. Pero si Sir, honest contractor ever since. Nag-work siya sa isang bangko, hindi ka nabanggitin, no? At marami daw pinapipirmahan sa kanya dati. Pero dahil sa pagiging honest nga, hanggang ngayon, maganda pa rin ang kanyang history pagdating sa trabaho. In fact, marami siyang ginagawa ng mga project. Nagpunta si Sir sa atin kasi initially, ang tindi ng kanyang problemang PSA na 55. And sa awa at tulong ng Diyos, bumaba naman na ito. Bumaba, naging 19 yung 55, hanggang naging 5 na lang, at ngayon 4. So, nasa normal value na. Dati, napakalaki ng kanyang prostata. Ito po. Ngayon, maliit na. Pero, pakwentuhin natin si Sir Elias. Sir Elias, kwentahan mo kami from your beginning. Paano ka napunta sa pagiging civil engineer? Kami ay galing sa mahirap. Mahirap? So, pamilya. Oo. Galing ko sa probinsya. Anong probinsya, Sir? Sa Cagayan, no? Cagayan Valley. Tapos? Nangyari po ay nag-aaral ako doon sa isang semester, isang summer lang. Tapos? So, sa kawalan sa hirap ng buhay namin, nagpakasakali ko dito sa Manila. Tapos, nag-self-supporting ako. Wala akong other choice na mapili na kurso, kundi mag-civil na lang. Total, maganda naman yung ng civil dahil balak ko, noong panahon na yon 1980s, ay laganap yung mag-Saudi. Nag-abroad ka? Hindi daw. Hindi ka nag-OFW? Wala daw. Pero, nag-aral ako sa pamamagitan ng bilang isang gwardiya. Anong gwardiya? Sa bangko daw. Nag-security guard pa kayo? Security guard ako. Uy, kung galing ah. Yun ang pinatustos ko dun sa pag-aaral ko. Ang sabi mo, there was a time na engineer ka na, nagta-tricycle ka pa. Opo, Dok. Bumabiyahe ka pa. Opo, Dok. Pagkagaling ko ng construction sa Binondo, that time, pag-uwi ko ng gabi, magta-tricycle ako dahil para may dagdag kita lang. Oo. Pero hindi ko iniwasan ko kasi yung mga katulad yung corrupt ngayon. Yung balik ngayon ay hindi maganda. Ikinento mo sa akin, may pinipirmahan ka dati sa high-rise na milyon kagad ang pirmahan. Everyday yun. Everyday yun. Milyon yun. Pero mabuti na lang. Nag-isip-isip ko naman din ako naging katulad yung DPWX engineer na sinasamantala nila yung mga ganung pagkakataon. Pero sa ngayon, Sir, marami kang ginagawang proyekto eh. Ang pagkakaalam ko, gumagawa ka ng mga bahay? Totoo ba ito? Opo, Dok. Ngayon, connected ako sa APEC Homes. Actually, 16 years na ako sa pangontrata sa APEC Homes. Salamat din ako sa Lord. Punta tayo sa kalusugan ni Sir kasi alam niyo, pagiging honest ni Sir, nagbalik sa kanya as good health. Alam niyo po kung una kami magkita, nakakateter kasi, di ba? Oo, Dok. Nagpunta dito si Sir dito, may bit-bit siya na ba? Nakakateter siya. Galing akong probinsya nun. Galing kang probinsya, nahirapan kang umihi, at yun yung PSA mo na umabot ng 50 plus. 55. Oo, pinakamataas. And gano'ng katagal bago natanggal yung catheter mo, Sir? Yung nagamutan tayo? Siguro 3 days. 3 days lang. 3 days lang. Dahil may ininom na akong gamot na galing sa'yo. Binigyan natin ng gamot si Sir, nilagyan natin ng swero, at sa awat tulong ng Diyos, from February, ngayon ay November, normal na si Sir. So, magpasalamat tayo Sir. Salamat kay Lord, saka kay Dr. Bien. Kay Lord talaga. Dahil yung malaking prostata ni Sir, na sinlaki ng bayabas, ngayon sinlaki na lang ng lansones. Yan. Hindi ka na nahirapan umihi? Hindi na to. Hindi na? Normal na? Normal. Malakas ang labas ng inibuhay. Malakas na? Wala ka nararamdamang masama? Wala na to. So, yan lang. Pagiging honest, pagtanaw ng utang loob sa taas,
Malaking bagay po yun. Di po ba na, sir? Oo, Dok.